Sa ating huling pag-aaral mga kapatid in John's Gospel, we have come to learn that whoever accepts Christ, ay sabi po ng Biblia, has eternal life. Sapagkat sinabi po dito sa talatang 24, verse 24, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Whoever hears my word and believes who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Dito po natin natutunan that every person who accepts Christ or tinatanggap ang mga aral ni Kristo ay may buhay ngayon. May buhay na walang hanggan ngayon. Nang ibig sabihin sa pananaw po ng mga Hudyo during the times of Christ, ang kanilang pananaw pagdating po sa buhay na walang hanggan is that eternal life is for the life that is to come. Hindi sa kasalukuyan, hindi para po sa ngayon, kundi pang future, ang buhay na walang hanggan. Pero mismo si Kristo ang nagsabi, hindi. Hindi lamang pang kasalukuyan ang buhay na walang hanggan, hindi lamang pang future ang buhay na walang hanggan, kundi anyone who hears the gospel of Christ at tatanggap sa kanyang pamantayan, sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang ebanghelyo, at this very present moment, ay may buhay na walang hanggan. And we have come to learn kung ano po ang itsura po nun. When a person has eternal life, inilipat po ang kanyang kalagayan at estado from death to life. At ang itsura po of moving from death to life means that when you have eternal life residing in you, sumasa atin din po yung tinatawag transformation ng pamumuhay. Imposible na ang isang tao na niligtas ng Diyos, na walang pagbabago, cannot be the fruit of the gospel. But rather, ang taong nakakilala sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan, na may pagbabago din sa kanyang pamumuhay. Imposible na tayo po ay maligtas na walang bunga. Imposible na tayo ay maligtas pero walang nais kay Kristo. At imposible na magkaroon ng buhay na walang hanggan, na walang tunay na pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali. So yun po ang natutunan po natin, that everyone who hears Christ, repents and accepts the gospel, at that very moment, instantaneously, sabi ng Biblia, we have eternal life. Pero hindi lang po natatapos diyan. Sabi po dito in verse 25, sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang panahon at dumating na nga, na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Verily, truly, I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who will hear will live. Now, sa ating mga napag-aralan sa section po of verses 19 all the way through to verse 27, we have come to learn so far that ang section po nito ay tumutukoy on how Jesus has presented Himself bilang kaisa or equal, kapantay po niya ang Diyos Ama. The equality of Christ with the Father. We have come to learn na pinatunayan niya po ito sa pamagitan ng mga characteristics at gawa ng Ama. If the Father works on the Sabbath, so also the Son. At walang ginagawa ang anak na hindi po niya nakikita maliban sa ginagawa ng Ama. At hindi lang po yun, sabi po ng Biblia, kung ang Ama may kapangyarihan na to raise the dead, binabangon po niya ang mga patay, ganoon din ang anak. Pero notice, in verse 25, may dalawang realm o aspeto na binanggit po dito. Sabi po sa verse 25, sinasabi ko sa iyo ang totoo, darating ang panahon. That's the first aspect. At dumating na nga. That is, yung tinatawag
na second aspect. Ano yung ibig sabihin ng dalawang phrases po na ito? There is coming a time and now is. Kagaya po na napag-aralan po natin noong nakaraan po na linggo, we have come to learn the eschatological term na kung tawagin, the already and not yet. Nang ibig sabihin, may mga bagay na tinupad na po ng Panginoon na nangyayari sa ating kasalukuyan. Pero may mga pangako ang Diyos na hindi pa ho natutupad, na matutupad lamang in the future. Kagaya po na sinabi ng ating Panginoon, He who hears my voice has life. Pero dahil po nakikipagdigmaan po tayo sa kasalanan, at nakakaranas po tayo ng pagkakasala laban sa Diyos, hindi pa ho natin nakukuha pa yung tinatawag na kabuuan ng kaligtasan. Nang ibig sabihin, habang nandito po tayo sa mundong ito, makikipaggera at makikipagdigmaan pa rin po tayo sa ating masamang makasalanan na pagkatao o yung sa ating masamang nais at masamang nature. Subalit, when Jesus Christ comes back, ang sabi ng Biblia, He will change our bodies from corruptible into incorruptible. Na kung tawagin, the glorification ng mga mananampalataya. So at this very moment, hindi pa ho natin nararanasan ang glorification. Subalit, we are now saved by the life of Christ. And we will be completely saved at His return. Na sa madaling salita, if we look at it this way, sa unang pagparito ng ating Panginoon, He has given salvation, but not all of it. But at His second coming, darating yung kabuuan ng kaligtasan where we will be completely delivered not only from the wrath of God, pati na rin sa presensya ng kasalanan. Kaya sabi po ng Biblia, ang pag-asa ng simbahan ay ang pagdating ng ating Panginoon. Why is Jesus the blessed hope of the church? Because sa lahat ng kamatayan, corruption, sakit karamdaman, na nararanasan po ng buong nilalang, there is no sufficient doctor, hospital, or medicine that can medicate or provide a panacea para po sa ating mga sakit. Subalit pagdating at pagbalik ng ating Panginoon, ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng mga bagay po na ito ay mawawala. There will be no longer sorrow, no longer pain, no longer death, for the former things have passed away. So because there is an already and not yet aspect dito po sa kaligtasan, yan din ang makikita po natin in verse 25. Nung sabihin po ng ating Panginoon, very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makikinig sa Kanya ay mabubuhay. Unahin muna po natin yung unang aspeto. There is a coming time. Now, sa panahon po ni Kristo, at lalo na po sa panahon ng Old Testament saints, meron po silang inaabangan na kung tawagin the resurrection of the dead. Yan po ay makikita as clear in Isaiah 26, na talagang ang mga patay ay bubuhayin po muli. Yan din ay makikita sa aklat ng Daniel 12, that mismo kapag dumating na ang panahon where the saints will be glorified, they will receive yung tinatawag resurrected bodies. So ang katuruan tungkol sa resurrection or muling pagkabuhay is not foreign in the Old Testament, kundi isa pong pahayag na masasabi po natin inaabangan ng mga Kristiyano, that there is a resurrection. Kagaya po nito mga kapatid, may mga nakasama po tayo ng mga Kristiyano that we know truly love Christ. Bahagi po dito yung mga kapatiran na nakasama po natin noon. Bahagi po dito yung mga ibang kapatid po natin na mananampalataya all over the world, katulad po nila John MacArthur, R.C. Sproul, and the like. Namatay po sila physically, pero one day, bubuhayin po sila muli ng Diyos, physically speaking, at the resurrection.
Kagaya po ni Nani Mitring, yung ating dating kapatiran, nakasama po natin dito for such a long time, na tuwing dumadalo po siya sa mga Bible study at mga gawain, dala-dala po niya ang kanyang oxygen tank. Pero at the resurrection, wala na po siyang oxygen tank, mga kapatid. At the resurrection, papalitan na po ng Diyos ang kanyang status and state of sickness and disease sa isang katawan na wala ng sakit, karamdaman, o wala ng kabulukan. Papalitan po yan balang araw. Ang lahat ng may cancer, they will be saved at the glorification. Ang lahat ng mga may arthritis will be saved at the resurrection. Ang lahat ng mga may paralysm, any form of disease, any form of cancer, any form of sickness that you can name, at the resurrection of Christ, mawawala na ang mga bagay na ito. Kaya nga may mga nagsasabi, kung ang Diyos ay nagpapagaling, bakit hindi niya pinapagaling ang mga may sakit ngayon? At dalawa lamang po ang sagot ho dyan. Unang-una, God heals at His own time, at His own pace, in His divine will and counsel. Pangalawa, kung hindi man po tayo makaranas ng kagalingan physically on this side of life, sigurado in the life that is to come, may kagalingan po tayo. So totoo ang sinasabi po ng Diyos. When He says, all who will come and hear His voice will be raised from the dead, at may kagalingan na kasama ho doon, mangyayari at mangyayari po yun, mga kapatid. So may panahon talaga na ang mga patay ay bubuhayin. But it's also fascinating that in the Gospel of John, pinutunayan po ni Kristo that His voice has authority. Nung buhayin po niya si Lazarus. You see, when Jesus says, those who will hear the voice of the Son of God will live again, hindi po salita lamang ho yun. Pinatunayan po niya na may otoridad ang kanyang salita by raising Lazarus from the dead. And after 4 days, ang sabi po ng ating Biblia in the Gospel of John, nung sabihin po ni Kristo, Lazarus come forth, nabuhay muli si Lazarus. Pinatunayan lamang po ng salita ng Diyos na may kapangyarihan si Kristo na buhayin ang mga patay. Ang mga patay na hindi mananampalataya will stand before Him at the great white throne judgment. And at His coming, bubuhayin din po ni Kristo by the power of His word ang mga mananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, kahit mamatay po tayo on this side of life, o kahit patayin po tayo dahil po sa pag-uusig na maranasan po ng iglesia because of the gospel, it doesn't really change anything. Because when Jesus says you will have eternal life, hindi na pwede maghari ang kamatayan sa ating buhay. Mamatay man po tayo, it is temporal. Bakit po? Dahil bubuhayin po ito balang araw. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Thessalonica 4, for the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Pero kailan po yun? When Christ descends at pinatunog na ang trumpeta, and the voice of Christ, when heard, will raise the dead. Kaya nga sabi po ng isang mangangaral, kung hindi naging specific po si Jesus sa kanyang pagsigaw, Lazarus, come forth. Kung wala po siya sinabi na Lazarus, kundi kung sinabi lang po niya, come forth, ang lahat daw ng mga patay in those tombs would have been raised from the dead. But the fact that Jesus says, Lazarus, come forth, there was an exclusive working of God on that day para mapatunayan that there is in fact a life after death. At ang mga patay ay hindi mananatiling patay dahil nilupig na po ni Kristo ang kamatayan. And that will come at His second coming. So ngayon yan yung unang aspeto. May darating na resurrection. Every single thing that we do on this side of life, whether you are in Christ or not in Christ, mananagot po tayo at the resurrection. Na how do we know may pananagutan po tayo sa muling pagkabuhay?
Basahin po natin ang verse 28 and 29. Verse 28 and verse 29. Huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa na mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa na masama ay parurusahan. What does that mean? When the Bible says, those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Ang ibig sabihin po ba nun? Well, I helped my neighbor. I was a law-abiding citizen. I gave to charity. I was obedient to my parents. Therefore, dahil naging mabuting tao ako, I'll be raised to life and enter into the presence of God. Yung po ba ang ibig sabihin ni Kristo po dito na gumawa ng mabuti? Hindi ho. Dahil napakalinaw po sa Biblia, walang kabutihan na magagawa ho natin sa harapan ng Diyos na aabot sa Kanyang pamantayan. That is why we need grace. Kaya nga tuwing nagbabahagi po tayo ng salita po ng Diyos, ang madalas po natin maririnig sa mga tao sa labas, well, naniniwala naman ako sa Diyos at mabuting tao naman ako. Pero ang tanong, kung tunay na mabuting tao ho tayo, bakit pa naparito si Kristo upang mamatay sa krus? And the clear answer is, according to Scripture, there is none that does good. There is none that's righteous. There is none that is righteous in the sight of God. Walang matuwid ho sa atin. Kahit magtago pa ho tayo kay Maria, kahit magtago pa ho tayo sa mga pastor at pare, kahit na magtago ka pa sa loob ng building ng simbahan, it is not enough. Dahil hanggat hindi po tayo nakatago sa buhay ni Kristo, ang galit ng Diyos ay mananatili sa atin. Hindi natin pwede isumbat sa Diyos, well, God, I became so good to my peers. I became friendly to my neighbors. I became obedient to my parents. Surely you will welcome me into your kingdom. But at the resurrection, sasabihin po ng Panginoon to those who are not found in Christ, I never knew you. Hindi kita kilala. Not that God doesn't know you by name when it comes to omniscience, dahil alam po niya ang lahat ng bagay. Kahit nga yung bilang ating mga buhok, alam ng Diyos eh. But what He means by I do not know you is, that word know has something to do with relationship. Yung equivalence ng salitang to know is the same word that was used in the Hebrew equivalence ng salitang to know in Genesis chapter 4, nung sabihin po ng Biblia that Adam knew his wife. So there's intimacy involved here. So nung sabihin ng ating Panginoon, I never knew you, ang ibig sabihin po nun, wala tayong relasyon. Wala tayong tunay na relasyon. At maari tanungin po ng hahatulan sa araw na yun, anong ibig niyo sabihin na wala tayong relasyon? At ang sasagutin ng ating Diyos is, wala kang relasyon sa akin dahil hindi mo tinanggap ang aking anak. Jesus made that very clear. No one comes to the Father except by me. Kung wala si Kristo, wala tayong relasyon sa Ama. Kung walang ang Ama, wala tayong relasyon kay Jesus. He that hath the Son also hath the Father. And he that hath the Father also hath the Son. So there is a future aspect doon sa tinatawag na resurrection. Pero sinabi din po na ating Panginoon in verse 25, sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang panahon. So that's future. At dumating na nga. That's present. So there is a not yet aspect, yung sa darating na panahon, but there is ngayon na already aspect na nangyayari ngayon. Anong ibig sabihin po doon? Na there is a coming resurrection in the future, physical, pero what does Jesus mean when He says, there is a resurrection taking place now as we speak? At yung tinutukoy po niya dito na dumating na nga ay yung resurrection, spiritually speaking. Na kung tawagin, binuhay mula sa kamatayan ng ibig sabihin na born again.
Di po ba natin alam mga kapatid, na ang lahat ng taong binago ni Kristo, lahat ng taong sumampalatay kay Kristo, ang lahat ng taong niligtas ni Kristo, was raised from spiritual death to life. At yun po ay tinatawag regeneration, na born again. Binuhay ka ng Diyos mula sa kamatayan. At napag-aralan po natin noon, how do you know that you are spiritually dead? Unang-una, you have no interest for Jesus. You hate God. You hate Christ. Ayaw mo tanggapin ang kanyang mga salita. And if you are religious, may sarili kang paraan na paglingkuran ng Diyos. Hindi yung paraan niya, kundi paraan natin. Yun ay bunga ng isang patay sa espiritual. Kahit basahin niya ang Biblia, hindi naapektuhan ang kanyang buhay. Walang pagbabago. His walk does not change. His talk does not change. His thinking does not change. Because he's dead, spiritually speaking. Kahit na kinakatok na po siya ng mga ngaral, wake up, accept the gospel. Hindi po niya sasagutin yun. Bakit? Dahil ang isang patay sa spiritual, kahit nakakarinig, hindi talaga nakakarinig. Kahit nakakakita, hindi talaga nakakakita. Nang ibig sabihin, kahit nababasa niya ang Biblia, hindi nababasa ng kanyang puso ang Biblia dahil patay siya sa spiritual. That is the reason why ang paraan ng Diyos upang makahikayat ang kaluluwa, mga kapatid, ay hindi sa pamagitan ng activities o programa o sa pagbibigay pagkain o sa pagiging mabait o maging makatao ka sa iyong pakikitungo sa mga tao. Ang paraan ng simbahan po ngayon sa ating worldly na generation is this: I want to grow a big church, pero ito ang magiging paraan. Hindi na ako mangangarap tungkol sa kasalanan, hindi ko na ihahayag ang katotohanan, hindi ko na ipapangaral ang lahat ng bawal na binabanggit ng Biblia, kundi ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagpala sa sino man lalapit sa Kanya, hanggang dun lang. And then we will see, ang dami uma-attend sa church. Bakit? Hindi masakit eh. Walang rebuke, walang pagtutuwid, walang pangangaral ng katotohanan. Puro malambot na doktrina ang binibigay. At yung malambot na doktrina na binibigay, hindi pa yung buong katotohanan ang binibitawan. Kaya mabilis lumago ang iglesia. Pero kung gusto mo talaga makakita ng mga taong totoo na naglilingkod sa Panginoon, ibigay mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Na hindi lang po siya namatay sa krus upang magligtas, kundi may kondisyon ho ito, kailangan pagsisihan at talikuran ang kasalanan. Hindi natin pwedeng isumbat sa Diyos, Lord, I brought my children to church. Surely they're saved. Mali yun. Lord, I brought my wife to church. Surely they're saved. Mali din yun. Hindi yun ang basihan. Hindi tayo ligtas pamagitan ng grupo-grupo. Ligtas po tayo individually. Because on that day, hindi tatanungin ng Panginoon, did you bring your children to Christ? Ligtas ka na. Did you bring your wife to the church? Ligtas ka na. What He will ask you is, are you in my Son? Yun ang binabanggit madalas ng Biblia. In Christ, there's resurrection. In Christ, there is a new creation. In Christ, there's no more wrath of God. So the ultimate question on that final day, kapag humarap po tayo sa Diyos, are you in Christ? Ang ibig sabihin, meron ka bang saving relationship with Jesus? Kaya mapapansin po natin sa ating modernong henerasyon, ang mga tao na ayaw tanggapin ang katotohanan, palipat-lipat ang simbahan. Bakit? Tinatamaan ng katotohanan. Dito na lang ako dahil hindi mahapdi. Dito na lang ako dahil masarap ang mga fellowship ng mga tao. Masaya, maraming games, maraming programa. Pero pagdating sa salita ng Diyos, walang natututunan. Walang dumalago. Walang nababago. Pagpasok sa simbahan, walang pagbabago. Paglabas, ganun pa rin. Yun ang patay sa spiritual. Pero may pag-asa. At ang pag-asa na binabanggit ng Biblia,
dumating ang panahon na maririnig ng mga patay ang salita ng Diyos at sila'y mabubuhay. Nang ibig sabihin, sino po dito ayaw na manatiling spiritually dead? Pastor, ako, I don't want to be spiritually dead. Good! Then accept the gospel. What is the gospel? Yung pamantayan po ng Diyos is found in Christ. Siya ang magandang balita. That there is a way na pwede ka alisin ng Diyos mula sa kanyang galit. At hindi mo na kailangan, mga kapatid, humarap sa Diyos na may kasalanan pa and be declared guilty. Kundi ang magandang balita, kagaya ng pag-aralan po natin last week, if you will receive Christ today and give your entire life for His glory and service and repent of your sins, today, if you will hear His voice, sabi ng Hebrews, today is the day of salvation. Kaya marami mga tao, ang kanilang katwiran ay, ganun po ba? Yung po ba ang ibig sabihin ng magandang balita? Sige, pag-iisipan ko muna. They don't understand the magnitude of the message of Christ. Hindi natin pinag-uusapan po dito that you're going to lose a toy. Hindi natin pinag-uusapan dito, you're going to lose a career. Ang pinag-uusapan po natin dito, are you going to stand before God guilty or forgiven? May mga eternal implications po ito, mga kapatid. When I share the gospel to people, ang nagiging madalas na response po nila, I'm just too busy. I have work, I have school, I have to take care of my kids. I'm just too busy. Pero ang tanong, kung mamatay ka ngayon, if you are to die today, and your sins are not forgiven, saan ka kaya pupulutin after this life? Ang sabi ng Biblia, unless you have the life of Christ in you, sumasa atin ang galit ng Diyos. So ngayon, nung sabihin po na ating Panginoon, dumating na nga at marinig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay, notice yung title na ginamit ng ating Panginoon. He doesn't say, those who hear the word of the Lamb of God. Hindi po niya sinabi, those who hear the word of the Lord. Ang sinabi po niya, ang makakarinig ng salita ng anak ng Diyos. The Son of God. Now, in the Gospels, may dalawang titulo na madalas na binabanggit kay Jesus eh. Anak ng Diyos, anak ng tao. Son of God, Son of Man. Para sa mga kulto, kagaya po ng Iglesia ni Cristo, they would say, na kapag sinabi na si Cristo ay anak ng tao, that means hindi siya Diyos, dahil tao lang siya, anak lang siya ng tao. But little do they understand that ang ibig sabihin ng anak ng tao ay bumabalik sa aklat ng Daniel. It refers to the king, human-like Messiah na maghahari. Pero, may mga nagsasabi naman na kapag si Kristo po ay tinawag anak ng Diyos, ang ibig sabihin po daw nun, ang Diyos ang pinakamataas na Diyos, si Kristo ay Diyos din pero anak lang siya. He's lower than Jesus. So ngayon may hierarchy. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng titulo, anak ng Diyos. Matter of fact, ang titulo ng anak ng Diyos, if we sculpt the entirety of the Bible, minsan tumutukoy po ito sa normal human beings. That if you are in Yahweh, you're considered sons of God. Kagaya po ng Israel, you are the sons of Yahweh. Minsan, ang anak ng Diyos ay isang titulo na ginagamit sa mga anghel. In the book of Job. Where were you, O Job, when the sons of God were worshiping me with the stars? Kagaya po na nangyari kay Job 1 and Job 2. Si Satanas, bago po niya atakihin si Job, ang kasama po niya were the sons of God. And then in the New Testament, pagdating sa mga Kristiyano, ayon po sa John 1:12, sa mga sumampalataya kay Kristo, binigyan sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. But when Jesus calls Himself the Son of God,
in one sense, He is really the fulfillment of the sons of God in Israel. Nang ibig sabihin, kung ang mga Israelita in the Old Testament were called the sons of God, pero disobedient, hindi namumunga. And in the wilderness, when they were tempted, they failed God. Nagreklamo sa Diyos. This Jesus, as the Son of God, was tested in the wilderness, but did not fail. He is the true representation of the character and nature ng kanyang Ama. At hindi lang po yun. In the New Testament, kung kanino ka man anak, ay isang larawan ng ugali at persona ng iyong Ama. Nang ibig sabihin, James and John, son of Zebedee. Sino si Zebedee? Isang tao. Tao rin si James and John. Simon Bar-Jonah, ang tatay niya ay si Jonah. Sino si Jonah? Isang tao rin. So, ang ibig sabihin po noon, si Pedro ay tao rin. But the fact na si Kristo ay tinawag anak ng Diyos, kung ang Diyos ay Diyos, ang kalikasan na meron si Kristo ay Diyos din. Na paano po niya pinatunayan na siya ay anak ng Diyos? Because in the Old Testament, it is very well known na ang Diyos lang ang may kapangyarihan magbigay buhay. That life comes from God. And that only God alone can raise the dead. But the fact na sinabi po ni Kristo, ako ang anak ng Diyos, at ang mga karinig sa akin ay mabubuhay muli, goes to show us kung paano po siya kapantay ng Ama. If the Father can raise the dead, ganon din ang anak. Now when we get to verse 26, here's what's fascinating. May kapangyarihan ang Ama na magbigay ng buhay. Ganoon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay. Dahil binigyan niya ako ng kapangyarihan. Ipapaliwanag ko muna po yung paliwanag ko dito sa verse 26. And then we will get into yung naging interpretation within the Christian church pagdating po sa theology. Unang-una, when Jesus says, "For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself." Now, there are several passages I want to show you tungkol po sa pananaw na ang Diyos mismo ang pinanggagalingan ng buhay. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 30. Turn with me in the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 20. Tignan niyo po ang nakalagay dito, Deuteronomio, kapitulo 30, talatang 20. Deuteronomy, chapter 30, verse 20. Look at this. Sabi po ng Biblia, mahalin ninyo ang Panginoon na iyong Diyos. Sundin ninyo siya at manatili kayo sa Kanya, dahil siya ang iyong buhay. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo na matagal doon sa lupain na ipinangako niyang ibibigay sa iyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob. And that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him, for the Lord is your life. So, ang paniniwala ng mga Hudyo, even after the times of Deuteronomy, is that all the source of life is derived from God. Nang ibig sabihin, ang buhay po natin ay nanggaling sa Diyos, ito po ay hiram sa Diyos. God has the power to take, God has the power to give. So ang buhay ay nagmumula sa Diyos. Pero ngayon, mapapaisip ka sa sinabi ni Kristo eh. Nung sinabi ni Kristo, the Father has life in Himself. Nang ibig sabihin, ang buhay na sa Ama is self-existent. Kaya nga, there are times where ang Diyos po ay tinatawag in the modern sense, Jehovah. Dahil ang ibig sabihin po ng Jehovah in the modern sense, hindi yung Jehovah Witness, kundi yung termino na Jehovah really means self-sufficient one. Self-existing one. Ngayon, si Yahweh ay tinatawag the one who ever lives. Siya ang pinanggagalingan ng buhay.
So there is no doubt whatsoever kung saan po nanggagaling ang buhay. Ang buhay ay hiram sa Diyos. Ang buhay ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sabi ni Santiago, huwag tayo magmamayabang mga kapatid, na ito ang gagawin ko bukas, ito ang gagawin ko next week, ito ang pinaplano namin next year, dahil pagmamayabang daw yun. Dahil ang buhay ay parang hamog. At ang buhay ay pwede bawian ng Diyos. Kaya nga when the gospel is presented to you, maglilingkod ka ba o hindi? And then our answer is, well, I'll think about it. Maybe next month, maybe next year. Eh kung bawian ka ng buhay ngayon. Because all life comes from God. So there is no doubt in the mind of the Jewish people where life comes from. But notice what Jesus says next. Babasahin ko po sa inyo. In John 5:26. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. Anong ibig sabihin po nun? May kapangyarihan din ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Now, the context suggests na kapantay ni Kristo ang Ama dahil kung ang Ama is self-existing, ganoon din ang anak. Well, the Bible makes it very clear in John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So self-existing na ho siya. Bukod pa ho dito, nung sabihin po ni Jesus sa mga reliyosong Hudyo, before Abraham was I am, nagalit sila. Bakit po? Dahil bago pa dumating si Abraham, naroon na po si Kristo, na nagpapahiwatig, He is self-existing. And since Christ is self-existing, at may buhay din po siya, at sa Kanya nagbumula ang buhay, sabi ng Biblia, may kapangyarihan din po siya magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Anong ibig sabihin po nun? Ang lahat ng makarinig ng Ebanghelyo ni Jesus ay bibigyan po niya ng buhay. But in English, here's what's fascinating. He has granted the Son also to have life in Himself. Now, dito po tayo talaga mapapaisip. Kung si Kristo ay Diyos, bakit kailangan po niya ang pahintulot ng Ama upang magbigay buhay? He's God. The Bible says that Jesus is God. But the Bible also says, the Father granted the Son life. So ngayon, kung ikaw ay isang modalist or hierarchy na theologian, kapag sinabi hierarchy theologian, ang tinuturo mo is, the Father is the highest, the Son is the lowest, second lowest God, the third lowest is the Holy Spirit. Bakit? Dahil pinintulutan ng Ama na magkaroon ng buhay ng anak, at kung wala yung pahintulot ng Ama, nangangahulugan, the Father is greater than the Son. Yun ang tinuturo ng iba. Now, hindi rin pwede natin sabihin, well, granting is more of a very soft permission lang ng Ama. No. The word grant here is very strong verb. It means to entrust, to give. Ipinakatiwala. Now, in the history of the Christian church, when it comes to sa pag-aaral na tinatawag na systematic theology, may isang sanga ng teolohiya na kung tinatawag, eternal generation of the Son. At ano po yung katuruan na kung tawaging eternal generation of the Son? Yung ibig sabihin ng doktrinang ito is, paano po naging Ama ang Ama, paano po naging anak ang anak, paano po naging ang Espiritu Santo bilang Espiritu ng Diyos in eternity. Kasi kung ang Diyos ay tinatawag Yahweh, saan lumitaw yung tinatawag na Ama, Anak, Espiritu? Bakit may mga kanya-kanya po sila mga titulo, kanya-kanya po sila mga function? Bakit ganon? At yan po ay makikita sa katuruan, the eternal generation of the Son. Now that means that the word eternal simply identifies kung kailan po ito naganap. This took place in eternity.
before all things were created, dito po naganap yung tinatawag na function ng tatlong persona. Pero kapag sinabi po yung salitang generation, that means paano po naging anak si Kristo in eternity. So ngayon, ang ginagawa po ng mga theologians sa pag-aaral po ng John 5:26 sa konteksto ng systematic theology, si Kristo ay naging anak ng Diyos in eternity nung nag-usap po yung tatlong persona kung ano yung magiging function and role po nila in eternity. Kaya ang Ama ay magiging Ama in order, ang susunod sa order na yon ay ang anak, at ang susunod sa order po na yon ang Espiritu Santo. Pero ang tanong po dito, yung mga order po ba na yan ay tumutukoy po sa rank of their deity? The answer is no. Kapag pinag-uusapan po nila yung salitang order of familial relations, ang tinutukoy po dito is yung order ng kanilang relasyon pagdating on how to glorify themselves sa konteksto po of redemptive history. So ngayon, ang ginagawa po ng ilan, sinasabi po nila that yung granting of the Son to have life in Himself ay nagsimula daw in eternity. Ngayon, if that is the case, anong ibig sabihin po nun? Well, in one sense, dahil ang Ama is everlasting, upang ang anak ay magkaroon ng eternal relasyon sa Kanya, kailangan yung anak din is also everlasting. And if that is the case, ano naman ang itsura po nun pagdating po ng anak sa lupa? It simply means, upang magkaroon ng eternal relasyon sa Ama, kailangan dadaan ka through the Son who is also eternal. So ngayon sa lahat ng naging lingkod ni Yahweh, so to speak, sino kaya ang pwede po niya ipagkatiwala yung buhay na yon upang buhay ng mga patay who are spiritually dead upang magkaroon ng relasyon sa Ama? Well, let's look at Moses. Hindi pwede. Let's look at David. Hindi rin pwede. Let's look at Solomon. Hindi rin pwede. Let's look at John the Baptist. Hindi rin pwede. Kailangan ang magbibigay po ng buhay na walang hanggan na mapagkakatiwalaan bumuhay sa mga patay sa espiritual ay Diyos din. And that is Christ. Kaya nung sabihin po ng Biblia, for as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. Nang ibig sabihin sa pamagitan ng anak, magkakaroon po ng buhay ang mga taong itinuring patay. And the Father cannot raise anyone from the dead spiritually unless it's through the Son. Kaya nga, bakit po madalas na binabanggit po na salita ng Diyos na si Kristo po ang natatanging namamagitan between God and man? Dahil kapag nagtiwala ka sa pare, hindi ka mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Magtiwala ka sa pastor, hindi ka mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Magtiwala ka sa anghel, magtiwala ka sa rebulto, magtiwala ka kay Maria, hindi ka mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Bakit? Because they do not have life in themselves. Si Kristo lang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa gayon, when you get to verse 27, look at this. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Mga kapatid, may napapansin po ba kayo dito? Sa verse 25, sabi po ng Biblia, siya ay nagbibigay buhay sa mga patay dahil siya ang anak ng Diyos. Pero ngayon, ang titulo na ginamit ng ating Panginoon ay hindi anak ng Diyos, kundi ibinigay sa Kanya ang kapangyarihan humatol dahil siya ang anak ng tao. Now there's a switch of titles. As the Son of God, as divine, He has the power to raise the dead. But as the Son of Man, anak ng tao, na bumabalik sa aklat ng Daniel 7, tungkol sa isang Mesiyas na parang tao na siya maghahari at hahatol sa lahat na masasama,
inangkin ni Kristo ang titulong ito dahil ibinigay sa kanya ng Ama ang otoridad dahil siya ang anak ng tao na binabanggit sa aklat ng Daniel. So there are two things that you will learn about Christ. As the God-man, He has the authority to judge. But as the Son of God, He has the authority to give life. Kung tatanggapin po natin si Kristo bilang Diyos, may buhay ka na walang hanggan. Pero kung hindi mo tatanggapin na si Kristo ay Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. At kung hindi mo tatanggapin na si Kristo ay nakatawang tao, you will stand before Him as guilty. Pero kung tatanggapin mo siya bilang Diyos na nakatawang tao, you will stand before Him as not guilty. Hindi po pwede, I believe Jesus is God, but I don't believe He became man. Hindi rin po pwede He became man, but He was never really truly God. Kailangan pagsamahin yung dalawa. Kaya nga yung mga nagtuturo na sinasabi nila, oh, nauunawaan ko how Jesus is God and Jesus is man. I don't think we really understand that concept. Dahil kung siya ay talagang Diyos, there can be no room for humanity. At kung siya ay talagang tao, how on earth can He be truly God? Kaya nga ang tawag po ng Biblia sa doktrinang ito, the mystery of God. The incarnation is a mystery. Isipin nyo nga ho yun. Ang tatay mo, o sabihin na ho natin, yung unang kamag-anak mo, yung unang ninuno mo, until now, 100% mga Kapampangan kayo o mga Pilipino. Wala kayong halong German, walang halong French, walang halong Spanish. Puro Pilipino ka. You're 100% Filipino. Now, if we use that poor analogy to drive the point with Christ, if He's 100% human, kasi kapag 100%, wala nang halong iba eh. 100% human, nasan yung room para sa kanyang pagiging Diyos? And kung 100% Diyos po siya, how is He man? Yun ang tinatawag, the mystery of the union of God and man in Christ. Pero sabi po ng Biblia, nangyari po yung kamangha-manghang gawa na yan, na ang Diyos at ang tao na nature ay pinagsama sa iisang persona at katawan ni Jesus. That's a mystery. Hindi ko mauunawaan yun. Biro mo, kung ako ay 100% na tao, paano kakasya sa katawan na ito yung 100% na Diyos? E napag-aralan po natin noon, ang Diyos is immeasurable. You cannot contain Him. No wonder why sinabi po ng mga ngaral ng Hebrews, a body you have prepared for me. That's why ang katawan ni Kristo had to come through the virgin birth, conceived of the Holy Ghost. Hindi lang yung katawan na pinag-uusapan po dito, but that perfect body that will contain God. And who can contain God but God Himself? That's why He needed the conception from the Holy Spirit. So ngayon, anong ibig sabihin po ng lahat ng ito? Well, it simply means kapantay ni Jesus ang Ama dahil nakapagbibigay siya ng buhay sa mga taong hindi pa sumasampalataya sa Kanya. May mga tao ho siguro ngayon, as I'm preaching this word, you come every Sunday, you hear the word every Sunday, but the gospel is not really affecting your life. You come to church, but nothing really changes. You sit down every Sunday, but the Word of God is not really penetrating your heart. When we talk about serving Christ, hindi ka pa handa. When you talk about, hey, when are you going to accept Jesus? Hindi ka pa handa. Bakit ganon? Is it because the Word of God has not been declared? Hindi ho. Dahil sa estado natin, patay-patayo sa espiritual. You're dead. That's why you don't see the importance of Christ. You don't see the importance of committing yourself to Christ. Dahil patay ka sa espiritual. Pero you will know na binuhay ka ni Kristo
that when you understand the cross, mapapaiyak ka, kapatid. You will understand that Jesus did that for me. Lahat na nagawa kong kasalanan, He did that for me. Siya yung binabanggit ng Isaiah, ang kanyang wangis ay hindi na kagaya ng tao. His face was so beaten up, He no longer looked like a human. Siya yung binabanggit sa Isaiah 53. By His stripes, we are healed. He bore our shame and sicknesses. Siya yung binabanggit sa Mateo, na sinapak ng mga pare, dinuraan ng mga sundalo. Why? At pagkatapos po nito, pinako siya sa krus. Nilait pa siya ng mga tao. Pinagtawanan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Kung ikaw ang sugo ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay ito. Hindi naman si Kristo ang nangangailangan ng kaligtasan. Tayo. At kung bababa siya, mga kapatid, wala ni isa sa atin maliligtas. And He would not be the perfect sacrifice. Because sinunod niya ang gusto ng tao kaysa ang gusto ng Diyos. So when you behold the wonders of the cross, why was He crucified? Because He loved you. Pero unang-unang minahal niya Ama. He loved the Father, and that is why He loved you. Now, I don't want to take anything away from Jesus, but we also have to add the Father in here. Because yung pagkamatay ni Kristo sa krus was for those who would believe. Pero ang tanong, sino ang pinili ng Ama para sumampalataya? And let's go back. Bakit namili ang Ama? Dahil ang Ama ay nagmahal. You know why Jesus died for you on the cross? Not because you're good, not because you're spiritually fit, not because you're deserving, but because the Father loved you. And He told the Son, Anak, yan, yung mga yan, you will die for them. And when you die for them, lalapit sila sa atin. Kaya sinabi ni Kristo, as I am lifted up on high, I will draw all men unto me. Yung lasinggero na yon, die for him. Yung babaero na yan, die for him, anak. Yung drogista na yan, die for him. Yung mainitin na ulo palagi na ayaw magpatawad ng tao, die for him. And sinabi ni Kristo, wala ni isa na ibinigay sa kanya ng Ama ang mawawala. Ganong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang tanong kung hindi siya nag-hesitate ibigay ang buhay niya para sa atin, bakit we are hesitating to give our lives to Him? You don't have to get crucified on the cross. You don't have to fulfill all 613 commands. You don't have to defeat the devil on your own. Ginawa na ni Kristo yun. It is finished. And all you need, Lord, I'm sorry. Lord, I believe. Here's my life. Use it. Use it for your glory. Pero, sa kabila namang nasabi ko po ngayon, if your decision after this word is, I'm not ready, you're spiritually dead. Patay ka pa rin sa spiritual. There's no amount of activities, there's no amount of entertaining you na magbabago sa puso mo. Unless Jesus raises you from the dead,
hindi mo makikita ang kahalagaan ni Jesus. Kaya ang masusunod po dito is this. Dahil hindi mo tinanggap ang aking mga salita, haharap ka sa akin. But I will no longer be your Savior. I will now be your judge. Kaya sinabi ng Biblia, hindi lang ibinigay ng Ama yung power upang magbigay buhay ang anak sa mga patay, ibinigay din niya ang kapangyarihan humatol bilang anak ng tao. And this is a severe warning sa mga makikinig nitong hapon. Kung tayo po ay hindi magsisisi of our unforgiveness, of our unbelief, of our laziness of accepting the gospel, of our lack of commitment to Christ because we're not ready to serve Him, haharap po tayo sa Diyos. And Jesus will judge every single one of us of how we live dito po sa mundo. I pray sa ating mga kamag-anak, hindi sila umabot sa ganun. I pray for our children na hindi po umabot sa ganun. I pray for our wives, our husbands, na hindi po umabot sa ganun. I pray for the next generation kung hindi pa babalik si Kristo. Sa ating mga kamag-anak ay hindi aabot sa ganun. Because everyone will stand before God one day. Pero purihin ang Diyos. If you're in Christ, there is now therefore no condemnation to those in Christ Jesus. Sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin na umaabot sa kalangitan, dahil na kay Kristo ka na, Son, enter into the joy of the Lord. Joy, hindi galit. Joy, hindi condemnation. But the joy of the Lord. Sino po ba si Kristo para sa atin? Tayo lang ang makakasagot po niyan sa tulong po ng Diyos. As we pray.